Patuloy pa rin pong epekto ng southwest monsoon or hanging habagat sa malaking bahagi ng ating bansa. Subalit kung mapapansin natin yung ating latest satellite animation, nagsishift yung malalakas na ulan from the area's western section of Luzon, pababa dito sa may Visayas and Mindanao. So overnight, simula po ngayong hapon hanggang bukas sa madaling araw, mataas ang tsansa ng ulan dito sa may Visayas, Mindanao, halos buong Mimaropa at maging dito rin po sa mga probinsya ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Metro Manila, paakyat ng Batanes, and Babueng Group of Islands. Yung mga pag-ulan po natin ay dahil sa southwest monsoon or hanging habagat. Samantala, base rin sa ating latest satellite animation, meron po tayong namamataan na hindi lang isa, kundi 3 low pressure areas sa paligid ng Philippine Area of Responsibility. Yung isa po dyan ay yung dating si Bagyong Bising na may international name na Danas. Sa ngayon, low pressure area na at hindi na po inaasahang magiging bagyo pa muli. Nandito palapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Kung mapapansin po nila, nagkaroon ng pag-ikot or looping direction po yung movement nitong low pressure area pero wala na siyang direct effect sa ating bansa. Samantalang ikalawang low pressure area, kalalabas lamang ng Philippine Area of Responsibility. Kaninang alauna ng hapon at huling namataan, 830 kilometers, hilagang silangan ng extreme northern Luzon, may medium chance or katamtaman na tsansa na maging isang tropical depression or mahinang bagyo. Samantala na sa far east ng extreme northern Luzon, yung pangatlong low pressure area na mataas ang tsansa na maging tropical depression sa loob ng 24 oras. Huling namataan higit 2,100 kilometers east of Batanes. Kung sakasakaling maging isang bagyo, ay hindi naman papasok ng Philippine Area of Responsibility. Itong 3 low pressure areas, walang direktang epekto po sa ating bansa at kung meron man itong epekto, yung tinatawag natin na paghila or paghatak ng southwest monsoon, siyang bahagya lamang po dito sa bahagi ng western sides ng ating bansa. Bukas, July 11, araw po ng Friday, mataas pa rin ang tsansa ng ulan sa ilang bahagi po ng western and northern Luzon dahil po yan sa southwest monsoon. Batanes and Babueng Group of Islands, mataas pa rin ang tsansa ng ulan. Zambales and Bataan, pababa ng Cavite, Batangas, and Occidental Mindoro, mataas din po yung tsansa ng mga pag-ulan na bagamat hindi tuloy-tuloy, paminsan-minsan po malalakas pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. So siguruhin pa rin na meron tayong dala-dala ng mga payong. Samantala sa natitirang bahagi naman ng Luzon, kabilang po ang Metro Manila, aasahan natin yung pagbuti pa ng panahon. May mga pagkakataon na magiging maaraw dun sa mga lugar po na inulan itong mga nagdaang araw sa may bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, and Metro Manila at may tsansa pa rin po ng mga pulupulong mga pag-ulan at mga thunderstorms lalo na sa dakong hapon hanggang sa gabi. And the rest of Luzon, partly cloudy to cloudy skies pa rin at may mga lugar naman po na maliit lamang ang tsansa ng mga pag-ulan bukas. Temperatura natin sa Metro Manila between 26 to 30 degrees Celsius habang sa Baguio City bukas medyo presko pa rin po 17 to 22 degrees Celsius. Samantala sa ating mga kababayan po sa Palawan, Visayas and Mindanao bukas, pagbaon po ng payong, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan dahil sa southwest monsoon or hanging habagat. Light to moderate with at times heavy rains po, lalo na madalas yung mga pag-ulan sa may Zamboanga Peninsula and Bangsamoro region. So mag-ingat sa mga posibleng pagbaha, mga flash floods, pag-apaw ng mga ilog at pagragasan nito at mataas din yung tsansa ng pagguho ng lupa sa mga bulubundukin na lugar. Ugaliin po na magantabay sa ating mga thunderstorm and rainfall advisories or even heavy rainfall warnings. Temperatura natin sa may Metro Cebu, 26 to 30 degrees Celsius. Habang dito sa may Palawan at malaking bahagi ng Mindanao, maglalaro ang temperatura bukas between 24 to 31 degrees Celsius. Sa ngayon at sa mga susunod pa na araw, wala naman tayong aasahan na gale warning or babala sa delikadong alon. Subalit magiging medyo maalon po dito sa may West Philippine Sea pa rin po ngayon at bukas at maging dun sa may extreme northern Luzon, epekto na rin ng southwest monsoon. In general po, nasa 1.5 metro ang taas ng mga pag-alon. Subalit kapag lumalakas yung mga pag-ulan at hangin, posibleng umakyat pa yung mga pag-alon sa hanggang 3 metro or nasa isang palapag po ng gusali na siyang delikado for small sea vessels, lalo na yung mga kababayan natin na nangingisda. And for the rest of our country, asahan dito sa may eastern seaboards ng ating bansa, sa may Visayas and Mindanao, in general po, nasa kalahating metro ang taas ng mga pag-alon at posibleng umakyat sa hanggang 2 metro kapag malalakas ang ulan at merong mga thunderstorms. At para naman po sa ating weather outlook, hanggang sa weekend and early next week, aasahan pa rin yung unti-unti pagbuti ng panahon dito sa malaking bahagi ng Luzon. Over the weekend, may mga lugar pa rin kagaya po ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, and even Metro Manila
ang madalas magiging makulim ng panahon pero mas mababawasan na po yung mga pag-ulan kumpara nito mga nagdaang araw. No? Meron na lamang mga pulupulong mga ulan or mga thunderstorms pagsapit ng hapon hanggang madaling araw sa malaking bahagi ng Western Luzon, habang yung nasa may eastern sides ng Luzon, yung facing the Pacific Ocean, kabilang ng Bicol region, magpapatuloy ang fair weather conditions with some isolated rain showers, lalo sa may Masbate and Sorsogon. At pagsapit ng Monday, mas malaking bahagi pa po ng Luzon ang magkakaroon ng pagbuti ng panahon, yun nga lang po aasahan yung mainit at malinsangan po na tanghali. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, mataas ang tsansa pa rin ng mga pag-ulan pagsapit ng Sabado dito sa may Western Visayas, Negros Island Region and Central Visayas dahil pa rin yan sa southwest monsoon or hanging habagat, habang bubuti yung panahon pagsapit ng Sabado sa may eastern portion of Visayas. Pagsapit naman ng Linggo at Lunes, aasahan sa malaking bahagi ng Visayas ang bahagyang maulap at madalas maaraw na panahon. Pagsapit ng tanghali magiging mainit at malinsangan at nandyan pa rin po ang mga pulupulong pag-ulan at mga thunderstorms lalo na sa may Panay Island and Negros Island Region. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, mataas pa rin ang tsansa ng pag-ulan pagsapit ng Sabado dito sa may Bangsamoro Region and Zamboanga Peninsula, dulot pa rin ng habagat. So magbaon pa rin ng payong kung lalabas ng bahay. Habang natitirang bahagi ng Mindanao pagsapit ng Sabado, mataas din po ang tsansa ng ulan pagsapit ng hapon hanggang gabi. At sa bandang Linggo at Lunes, katulad dito sa Visayas, malaking bahagi na nito ang magkakaroon ng mas maaraw na panahon, yun nga lang po mainit at malinsangan pagsapit ng tanghali at sasamahan pa rin ito ng mga saglitang ulan at mga localized thunderstorms. Ang ating sunset ay 6:30 ng gabi at ang sunrise bukas po ay 5:34 ng umaga. Para sa kataragdagan pa pong impormasyon regarding po sa ating panahon, bisitahin po ang bagong website ng Pag-asa na panahon.gov.ph. Dito po sa ating bagong website, makikita niyo yung ating mga real-time observations in terms of ulan, yung hangin, yung mga different parameters pa po na ating minomonitor, plus yung ating mga tools na ginagamit po sa pagbibigay po ng weather forecast, gaya na lamang po ng radar, satellite, and yung ating mga forecast models na tinitingnan. Everyday po yan. At kung mapapansin po niya sa ating right side, yung ating bell button doon kapag pinindot po nila, makikita po yung ating mga real-time din na mga warnings and alerts, kabilang na po ng thunderstorm advisories and heavy rainfall warnings. So again, inuulit natin, bisitahin po panahon.gov.ph.